Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Eto guys, mukhang mabubulok na nga sa bilangguan. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi po, parami po ng parami ang mga ebidensya na isinusumiti po diyan ng Office of the Prosecutor, diyan po sa ICC, laban po dito kay Duterte. Ito mga kababayan, 267 ebidensya ng murder. O swak na swak daw. Etong si Digong Duterte. Pero bago natin pag-usapan ng detalye ng balitang yan, punta muna tayo dito. Kasi barado po etong si nagmamagaling na si Bato de la Rosa dito po kay Senator-elect Ping Lacson. Wala naman talaga sa level lang, wala na di ba? Wala namang alam yan si Bato Kaya lang naman naging senador yan dahil kay Duterte. Binitbit lang ng mga Duterte. Pero kung siya lang, tatayo siya mag-isa lang, kumbaga parang sariling pagsisikap, wala. Hindi mananalo yan Wala namang ano ba ang credentials yan? PNP chief? PNP chief, naging PNP chief dahil nga kay Duterte pa rin. Naging senator dahil kay Duterte pa rin. So, itong pinapakalat niya na draft ng Senate resolution na ang layunin ay ibasura po ang impeachment at complaint laban kay Sara Duterte, yan daw ay hindi approve kay Ping Lacson. At walang kwenta raw. At hindi uubra. Kumbaga yung draft ni Bato de la Rosa hindi po pinag-isipan. Ano ba bang asahan mo doon? Wala na mga ibang iniisip yun kundi ang ipagtanggol ito nga mga Duterte. Hindi nga nito iniisip ang taong bayan Sabi ko sa inyo, wag niyo iboto Binoto niyo pa rin. Tingnan ninyo. Ayan tuloy. Ang ginagawa niyang trabaho ay para sa mga Duterte, hindi po para sa mga Pilipino. Anyway, ito mga kababayan, ayon po sa report, hindi approve kay Senator-elect Ping Lacson ang kumakalat na draft Senate resolution ni Senador Bato de la Rosa na naglalayong ideklara de facto dismissed ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress. Ito basahin natin yung detalye. Ayon kay Ping Lacson, makinig ka, Bato de la Rosa. Dito ka makinig sa eksperto. Ito matatagal na itong nandiyan sa Senado at talaga namang may ambag ito dyan sa mga ilang mga nagdaang Congress. Sabi ni Ping Lacson, hindi approve sa kanya ang kumakalat na draft Senate resolution ni Senator Bato de la Rosa na naglalayong ideklara de facto dismissed ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress. So merong suggestion itong si Ping Lacson. Ang pinakamainam daw na opsyon, kung ano man ang dapat mangyari sa impeachment, ay itawid ito sa 20th Congress. Ito mga kababayan yung detalye. Basahin ko po Hindi approve kay Senator-elect Ping Lacson na lahat ng kumakalat na draft Senate resolution ni Senator Bato de la Rosa na naglalayong ideklarang de facto dismissed ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress. Giit ni Lacson. Makinig ka, Bato. Kanga-anga-anga dyan. Tanging ang Senado bilang impeachment court lang ang maaaring magdesisyon sa lahat ng isyung may kinalaman sa impeachment at hindi sa plenaryo ng Senado bilang legislative body. Giit pa ng incoming Senator ng 20th Congress, walang jurisdiksyon ang Senado bilang legislative body sa anumang usaping impeachment. Hindi rin anya tali sa issue ng kakulangan ng oras ang Senado bilang impeachment court dahil bilang korte ay itutuloy lang ang paglilitis mabago man ang bumuo sa Senate Impeachment Court gaya anya sa korte na magpalit man ng hukom ay tuloy ang paglilitis sa mga kasong naunang hawak ng pinalitan na hukom. Para kay Lacson, pinakamainam na aksyon na itawid na sa 20th Congress ang impeachment trial dahil imposibleng matapos ito sa 19th Congress. So sa tingin ko maganda. Maganda itong
minumungkahi ni Senator Ping Lacson. At para dito kay Bato de la Rosa na nangangarap na ibasura agad-agad. Ayun yung forthwith. Buti, ewan ko lang kung merong nakasulat dun sa draft ni Bato de la Rosa na may forthwith, na forthwith, dismiss, de facto, ni impacto. Kung may forthwith nakasulat doon, sasabihin ni De La Rosa, forthwith, kailangan agad-agad, ihinto yan, ibasura yung impeachment. Kaya nga, de facto dismiss, pinapadismiss ng impacto. Hindi raw yan mangyayari. Kasi walang jurisdiction ang Senado bilang legislative body sa usapin ng impeachment. Pwede lang gumawa nun, makinig ka, Bato de la Rosa, makinig ka. Ay yung impeachment court lamang. Kaya kung meron kang gustong, gusto mo na ibasura, de facto ka, impacto ka, gawin mo yan sa 20th Congress. Ayan tuloy, nakaisip na naman ako na nagsasabihin sa'yo. Ano yan? De facto dismiss. O pinapa-de facto dismiss ng impacto. Etong impeachment case si Vice President Duterte sa 19th Congress. Wag na. Diretso na niya sa 20th Congress. Doon na umpisahan ng impeachment. Para tuloy-tuloy. Kasi sabi nila, hindi matatapos sa 19th Congress. Tingnan mo yung style ni Chis Escudero. Pag-uusapan nila impeachment sa last day. Bago alam ko, hinto na naman sila. Tapos sa 20th Congress na magtutuloy. Di ba? Gusto niya talagang patayin ng impeachment. Dapat, etong si Chis Escudero, katulad ng pag-iisip ni Senator Ping Lacson. Sa 20th Congress na umpisahan. Para at least, walang dahilan na, hindi naman naumpisahan to ng 19th Congress. Kaso ang problema, ipinasa ng 19th Congress. Hindi ko alam paano to. Ano nga mangyayari dito. Di ba? Pero, maganda yung suggestion ni Ping Lacson at binara etong nagpapa-de facto dismiss, etong impactong ito na si Bato de la Rosa. Talagang G na G, gigil na gigil para sumipsip dito kay Sara Duterte. Wala talaga kapag wala kang alam. Hindi katulad na itong mga sila Tito Soto, Ping Lacson, yung mga dati na talagang mga veterano na pagdating niya sa paggawa ng batas, si Bato. Wala naman yan Okay, so eto na, pag-usapan natin. Ako, mukhang talaga mabubulok na sa bilingguan etong si Duterte. Eto mga kababayan, ika-6 na batch, 267 ebidensya ng murder isinumite sa ICC at siguradong swak na swak. Eto pong si Digong Duterte. Yung mga ebidensya po, swak na swak. Talagang nagpapakita na meron siyang ginawang mga paggurgur dito po sa mga biktima ng EJK dahil po sa kanilang drug war kuno na naging dahilan para siya ay makasuhan ng crime against humanity. Ito, basahin nga natin itong report. Ito. Grabe 267 ebidensya ng murder swak kay Digong. Ika-6 na batch. Yan, tagal na ito mga kababayan. Ang tagal ng hearing na ito. So, hindi lang to abuti ng ilang taon. Baka 30 years bago matapos itong hearing na to. 30. Sobra naman nata yung 30 years. Baka sentensya na yung sinasabi ko. Isinumite na ng Office of the Prosecutor ang ika-6 na batch ng ebidensya kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court. Sa kabuuan, umabot na sa 267 items ng ebidensya ang nasumite ng prosekusyon sa ICC laban kay Duterte. Ang mga isinumiteng ebidensya ay bahagi ng pre-trial proceedings sa umano'y crime against humanity of murder sa manugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte.
2 beses humirit na extension ng prosecution. Ilan dito ay para masagawa ang reduction sa ilang materials upang maprotektahan ng pagkakilanlan ng mga testigo. Mahirap na. Mahirap na. Kinakailangan protektahan ng mga testigo. Delikado Alam nyo naman yung mga yan. Mahilig yan magpaano. Alam nyo na. Kaya ingat-ingat. Lahat ng materials ay magiging bahagi ng ebidensya ng prosecution para sa isasagawang konfirmasyon ng charges. Hearing sa September 23, 2025 o susunod na hearing September 23, 2025. Ang tagal tagal ng interval. Talagang biruin mo, talagang mangangayayat ka ron. Kasi sabi nga ni Basti, nangangayayat yung tatay niya kasi walang tuyo. Bawal pa yung tuyo. Ang tagal ng interval, bawal pa yung tuyo. Tapos parami ng parami yung ebidensya. Ay nako, baka nga abuti ng 30 years. Si Digong Duterte, dyan po sa kulungan. Aalamin sa hearing kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis ng kaso laban kay Duterte. Kung ang kaso ay makukumpirma harap ang dating Pangulo sa full trial sa ICC. Balik lang tayo ng konti. Matatandaan na inaresto si Duterte noong Marso 11, 2025 sa Ninoy Aquino International Airport. Pag-uwi niya mula sa Hong Kong, agad siyang inilipad patungong The Hague. Kaya sa pamamagitan ni General Torre, ngayon PNP chief na. The Netherlands, kung saan nakakulong siya ngayon sa ICC Detention Facility sa Scheveningen. Ang hirap naman basahin na ito. Scheveningen. Kahit nakakulong, nanalo naman si Duterte bilang alkalde ng Davao sa nakarang halalan pero hanggang ngayon ay hindi pa makapanumpa sa pwesto. So mukhang i-declare na vacant po yung pwestong mayor dyan po sa Davao City. Sakaling dito makalabas ang kulungan, ang anak nitong si Vice Mayor-elect Sebastian Duterte, ang tatayang alkalde ng Davao City. Pero alam ko, hindi declare na vacant Hindi, baka pag ni-declare na vacant, Vice Mayor ang upo. So, Mayor pa rin si Baste. So, tuloy-tuloy pa rin yung mga kaibigan niya doon. Yung mga session ng mga addictos doon sa City Hall. Ilang beses nang gumawa ng paraan ng mga abogado ni Duterte para ma-dismiss ang kaso nito sa ICC. Isa rito ang pag-question sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na umano sa Rome Statute ng bansa noong 2019 kaya hindi na maaaring litisin ng korte ang dating Pangulo. Itinulak din ang abogado ni Duterte na ipatanggal ang 2 sa 3 judge ng ICC dahil sa pagiging bias ng nito ni na Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzu and Maria del Socorro Flores Liera. Ayan mga kababayan. So ano pala sila? Gusto nilang ipatanggal yung mga judge kasi bias daw. Paano sa impeachment ni Sara Duterte? Patanggal nyo rin yung mga bias dyan. Si Bato de la Rosa, Chis Escudero, dapat mag-inhibit. Dapat hindi sumali kasi alam na natin kung anong boboto nila Sinasabi nga ni Bato na hindi pa nga, wala pa nga ebidensya. Hindi niya i-convict si Sara Duterte. Diba? Ito si Bato talagang impacto mga kababayan Kaya gusto niyang impacto, yan? Ano yung sinasabi? Asan yun? Deklarang de facto dismissed. Ito impeachment kasi impacto to kaya ikaw Bato, impacto. Maganda handa ka na rin dahil kasama ka sa listahan ng mga padadala ng warrant of arrest ng ICC. So ilan po muna ang ating update. Nako, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mukhang talagang hindi na to bring him home. Mukhang matatagalan at mukhang mabubulok na dyan po sa kulungan itong si Duterte. At ito naman si Bato de la Rosa ay supalpal po kay Ping Lacson. At yung sinasabi at yung ginagawa ni Bato de la Rosa na drop ng resolution, wala po. Wala pong wala pong wenta. Kasi ang impeachment court lang ang may karapatan na magdesisyon ng kahit anong bagay tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Okay, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.